Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at sa iba't ibang social media platforms. Muling umuugong ang pangalan ni Sandro sa gitna ng mainit na balita matapos may ugnay sa umano'y paggamit ng ilegal na gamot na bushabs. Lumabas ang isyong ito kasunod ng bulong-bulungan na may balak umanong ipatigok si pangalawang Pangulo Inday upang patahimikin ang posibleng kalaban sa politika. Ayon sa mga balitang kumakalat sa social media at ilang mga anonymous na sources, sinasabing nalulung si Sandro sa paggamit ng bushabs. Ito umano ang dahilan ng kanyang biglaang pagbagal sa mga kilos at mga pagiging agresibo sa mga usaping politikal. Nabubunsod din ang isyong ito ng mga alingas-ngas na like father like son ang nagiging tingin ng publiko na tumutukoy sa kontrobersyal na isyu ng kanyang amang si Kuting Jr. Dahil dito sigaw ng isang or ng ilang sektor ng lipunan, parusahan na yan, isang tahasang panawagan na alisin na sa pwesto ang mga pamilya ni Kuting mula sa gobyerno sa kabila ng mga aligasyon na nanatiling tikumang bibig ni Sandro at ng kanyang kampo. Ngunit hindi may kakailang palalakihin ng balitang ito ang mga hinala ng taong bayan, lalo na't marami pa rin ang hindi tiwala sa pamilyang ito dahil sa nakaraan na ng kanilang pamilya. Si VP Inday sa kabilang banda ay nananatiling matatag at hindi nagpapaapekto sa mga isyong ito. Ayon sa kanyang tagapagsalita, hindi natitinag ang pangalawang Pangulo. Ang kanyang focus ay nasa paglilingkod sa bayan, hindi sa mga intriga. Sa kabila ng kakulangan ng solidong ebidensya, patuloy pa rin pinag-uusapan ng isyong ito sa mga kanto at social media. Patuloy ang mga spekulasyon kung ano ang magiging susunod na akbang ng mga sangkot na personalidad habang naghihintay ang bayan kung may katotohanan nga ba sa mga balitang ito o ito ay isa lamang panibagong atake sa politika. Para sa kabuuang detalye, panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Kung bago ka naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga video. So ngayon ay panibago na naman itong panibagong pasabog. Pakalatan natin. Okay, pakilatan natin ng bonggang-bongga. Okay, this is breaking news. Grabe talagang mga kababayan ay walang katapusan ang perwisyo na dinudulot ng pamilyang Bangag. Pero bago natin simulan ang mga pasabog sa inyo, follow nyo muna or mag-download na muna kayo ng SendWave. Mabilis at ligtas magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code Maharlika so you'll get $20 free credit kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, UK, and Canada. At speaking of Canada, mga palangga, parating na ang inyong Kingmaker book dyan. Alright, kaya naman sa mga Canadian, Filipino-Canadian, ayan po ang email natin dyan to order this. Kingmaker Vancouver at proton.me. At sa Europe, parating na din, ayan, Kingmaker Europe at proton.me. At syempre, ang bonggang-bonggang Japan, ayan, Kingmaker Tokyo at Gmail. Kingmaker Tokyo Japan at gmail.com. Kabog sa banga. Okay, go na tayo. Ayan, breaking news. At hawak na naman natin ang ating mga ebidensya. So hindi pa nga sila nakaka-move on dito sa forensic mga kababayan. Result ay meron na namang mga bago. So ngayon mga kababayan, nakatanggap tayo ng letter. Okay? Itong sulat na ito, ayan, nakikita nyo yan. Ito ay ebidensya na sinulatan ng isang personalidad na nakikita nila yung mga smuggling ng illegal na asin o bato. You know what I mean, di ba? Yung pulburon, yung paborito ni Marcos Jr., yung illegal na asin o yung bato, yung medyo mas mura. Okay, mas mura.
Now, hi, Farmer Braga, you like my outfit. Thank you so much, Palangga. Ayan, okay. Thank you so much. So ngayon mga kababayan, kailangan ninyong malaman dahil base dito sa babasahin ko sa inyo sa mga susunod na segundo, ito pong sulat na ito ay ipinadala actually, okay, August 5, 2024. Ipinadala ito through email, okay? Ayan, ito po ay hawak na to ngayon ng mga senador, PIDEA. Okay, basahin natin. So, okay, urgent container ship with suspected illegal asin awaiting clearance. Ito yung urgent message. So, sangkot dito ang bangag na naman at ang anak ng niyang bangag din, okay, na si Sandro. Alright? Dahil siya dito ay nakasulat sa ano na to, sa letter na ito. So ito mga taga Bureau of Customs na mga tiwali at mga kawatan na actually ay ang ano natin na karating sa atin na information, ito daw ang mga sangkot dito ay tao ni Venier Bakiran. Kung matatandaan ninyo in 2017, itong Venier Bakiran na ito ay kasama to sa privilege speech ni Ping Lacson na ito ay isang bagman, kumukolekta ng mga tara, di ba? 2017 and 2019. Okay? So kumukolekta ng tara itong Venier Bakiran na ito. At hindi lang yun mga kababayan, ito rin siya ay sinomon pinatawag dito sa sinopina ng Congress noong January 2023. Itong Bakira na ito, kasama dito yung Michael Ma, di ba? Si Michael Ma, yan yung in-appoint ni Lisa Tanas na Special Envoy to China. Ayan, yung Lu Jin-ang, Andrew Chang, Beverly Perez, Aaron Nukong, ito kasama din dito sa paper na ito, dun sa Sopina na yon, Manuel Tan, Leia Cruz, John Diamante, Lucio Lim, and Jerry Teves, and also nga, ito nga yung Venier Bakiran, di ba? So paulit-ulit na lang itong pangalan na ito. Ang involvement nila paulit-ulit. And even sa book ni Attorney Vic Rodriguez, nandito, okay? Nandito yung mga smugglers. Alright? So yung mga hindi pa nakakuha, just go. So now what, mga kababayan? Okay? Si Bakiran ay nire-appoint ni Bangag Jr. Napangalanan at lahat-lahat ng bagman. Imagine mo, Ping Lacson, di ba? Senador. Pero hindi umubra, Mr. Lacson, ang iyong expose dito sa bangag na gobyernong ito. Dahil noong June 25, 2023 last year, ay inappoint ni Bangag Jr. as Deputy Commissioner of the Bureau of Customs ulit itong si Bakiran na pinangalan ng bagman ni Lacson, then pinatawag doon sa Senate sa hearing dito sa House of Representatives, okay, o doon sa mga legislators. Ngayon, hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, noong January 2023, kasi nga yung sangkot nga si Michael Ma, hindi nga naudlot nga yun, dahil pinigilan nga ni Marcos Jr., ni Romualdez, at ni Zubiri, di ba, yung may legislative agenda nila, remember that? I think nandito yung kanilang mga picture. I hope, yung legislative agenda na, anyway, nakita nyo na yun. But ganun pa man, hindi natuloy. Kaya nga dito mo talaga makikita, talamak na mga kababayan ang gobyernong bangag. Sabi ko nga, ito authenticated na si Marcos Jr. ay talagang bangag to the bone. Right? So this one, itong letter na hawak natin, mainit-init pa to mga palangga, mainit-init. Basahin natin. Ito ay in-address actually sa Bureau of Customs, PIDEA, ayan, temo. PIDEA, BOC Cares, ayan, may BOC Cares pa raw, di ba? They care really. They care the smugglers. Kaya tama yun. Dapat smuggler cares ito.
Ito ang sabi dito, ayan, intelligent group. Babasahin ko to isa-isa para malaman ninyo. Intelligence Group 16, Intelligence Group, ayan, MinCDO, Ombudsman. Okay, nakarating na ito sa Ombudsman. Ayan, ang dami, halos lahat ng department, PAB, Ombudsman, then PACE, okay, at op.gov.ph. Alright, Malacanang, nakarating na kay Bangag ang email na ito. Nakarating kay Escudero, nakarating kay Jinggoy Estrada, nakarating kay, sino to? Tol Senate. Sino si Tol? Tolentino. Okay? Nakarating kay Tol Senate, ay kay Tolentino, nakarating kay Coco Pimentel, nakarating kay Sonny Angara, nakarating kay Binay, Nancy Binay, nakarating din kay Cayetano. Alright? Nakarating din ito kay I think they are the members of yung Committee on Drugs and Public Safety. Okay? Nakarating ito kay sino to? Senador Bato de la Rosa. Nakarating kay Senator Bongo. Alright? Nakarating kay Bongo, nakarating kay Risa Ontiveros. Nakarating din kay Amy Marcos. So dahil sila yung Committee on Drugs. Ngayon mga kababayan, bakit ko binasa isa-isa? Kasi August 5 pa ito. Anong petsa na ngayon? It's August 14. 14 na, di ba? So nakarating to sa mga senador na ito, pero tahimik sila. Kaya yung concern, yung puting ahas natin, kaya pinorward kay Maharlika para malaman ninyo na walang ginagawa etong mga itong mga senador na ito na supposedly sila ang magtuto o mag-conduct nitong mga investigation, hindi yung kaletsihan lang ng mga investigation yung mga ginagawa nila, di ba? So ngayon, mga palangga, okay, lagyan natin ng konting forma. Lagyan natin ng konting forma. Okay, ngayon mga kababayan. Sabi sa sulat, Dear Customs, PIDEA, and Senate, I am writing to inform you of a container ship currently in the port holding over 1,000 kilograms. Okay? Mahigit 1,000 kilo ng illegal na asin. Okay? Na tinitira ng mga mahilig magtira ng bato, 'di ba? Asin, bato, you know that, right? Ang sabi dito, which has been awaiting customs clearance for the past 2 weeks. Okay? So yung kargamento na ito, itong shipment na ito, may nilalamang 1,000 mahigit na illegal na asin at nakatenga lang doon. Ang sabi sa sulat, it is imperative that all containers due for clearance are thoroughly inspected for illegal na asin, okay? Or bato, including the use of customs and PIDEA dogs. The shipment in questions is believed to be sent by the same parties responsible for the illegal na asin found floating in the sea. Remember yung palutang-lutang na illegal? Related ito, konektado daw ito. Sabi dito sa sulat, the container is likely sent from Myanmar or most probably Malaysia. Containers from these countries need to be meticulously checked. Okay? There are listen to this. There are 2 individuals involved in assisting Chinese drug lords in clearing these shipments. So ibig sabihin ay Chinese na asin lord ang involved dito. Sabi sa sulat, who have been aiding the clearance of illegal na asin container for the past 6 months. Okay? Sabi dito, list the names. By the way, ito pala yung picture ng Shab-Shab. Ayan o. Ito po ay may attachment. 3 attachment, pictures ng dalawang involved according to the letter. Pero ipakita muna natin itong
ano na to. Alright? Wala. Okay. Pakita muna natin ito mga kababayan. So nakita nyo yan? Ayan yung illegal na asin na nakita nila sa container van, sa container van na nakatengge lang waiting for clearing. May plano kasi sila dyan. Kasi later on, mamaya, pag-usapan natin yung abandonment. I-abandon ko mamaya. Pero tapusin muna natin. Sabi dito, there are 2 individuals na involved na nag-a-assiste o tumutulong sa Chinese asin lords dito para tong shipment na to, para ma-clear. Alright? Ngayon, ma-clear yung clearance para makalusot nga. Okay? List the names of any known details of the individuals. So yung pangalan nila, ito. Kaya nga dapat imbestigahan ito kasi nakalagay yung pangalan nila. Ang pangalan na nakasulat dito, based on this letter na sinend sa atin mga kababayan, baka kilala nyo to, ay certain Julian Cuevas Perez. Actually, hindi ko alam kung ito ba tong Julian Cuevas Perez na ito yung nakikita ko may mga kasamang artista at may mga pictures actually na bago ko nag-vlog, kinumpile ko na yung mga litrato nito. But we have to make sure na yung nakapangalan dito ay siya yon. Alright? So ngayon mga kababayan, meron din picture na Julian Cuevas Perez na nandoon, hindi ko lang alam kung ano ang mission niya, kasama niya si Bangag Jr. Okay? Sabi ni Trollbuster, Romeo Alam Rosales, codename RR. Naku, mukhang may alam si Palanggang Trollbuster talaga. So ngayon, eto. Sino daw, hindi sino daw. According to this letter, si Julian Cuevas Perez ay close friend ni Ferdinand Alexander Araneta Marcos. Okay? Iyon. So actually may nakalagay na attachment dito but later na lang natin ipapakita. Kasi nga, the reason why sinasabi natin sa taong bayan, kasi nga na-receive na ito ng mga senador. Na-receive na rin ng Office of the Bangag President. Na-receive na ng Ombudsman, ng PIDEA. Pero tahimik silang lahat. Kaya binigay sa atin dahil according to our source, dahil daw kaibigan ng mga Marcos, ng mga Bangag, itong isang nasasangkot dito. Okay? Itong Cuevas Perez. Okay? Based on this letter. Ngayon, mga kababayan, sino pa? Itong si Crisanto B. Brescia. Siya ay administrative officer ng Port of Manila. So, ibig sabihin, itong si Brescia, itong Crisanto Brescia, na research ko na rin siya, ay konektado pa rin siya. Nandiyan dyan sa Bureau of Customs. Sabi dito, both of these individuals have been receiving bribes in the past 6 months to help get Polboronic, okay? To help get the pinagbabawal na asin at yung polboron pa into the country. A simple investigation as to their financials and their lifestyle for the past 6 months will show heavy money, savings, and spending. So, ipinakikiusap ng whistleblower, ng informer na imbestigahan yung lifestyle ng mga nabanggit na kaibigan ni Marcos Jr. at ni Sandro, kasi nga according to my source na talagang ang padrino daw nitong dalawang ito, based on the information na natanggap natin, ay ginagamit daw nila yung pangalan ni Sandro at yung mga connection. So may nakakilala ba dito sa mga nabanggit nitong individual? So now, alright, sabi dito, photo attached is, yun nga, pinakita ko sa kanya, from last month's shipment, which can be verified by matching the color of this particular illegal na asin and the illegal na asin caught by PNP in Manila in previous month. Alright? So again, ito po ay legal, ito po ay nakarating na, ayan, nakarating na ito sa gobyerno. Pero bakit tahimik? Bakit ayaw impaimbestigahan para maklear kung yung bang mga nabanggit na mga tarpulano ay totoo na sila ay what? Sila ay sangkot o sila ba talaga ay nagtatanggap ng bribe? Kasi mga kababayan,
hanggang ngayon, anong petsa na? 'Di ba? August August 14, and it's 10 days na, although they have 15 days, 'di ba? 15 days to answer. Pero kaya binibigay sa atin tong information na 'yon para imbestigahan itong dalawang ito na nabanggit na mga pangalan na nandiyan yung isa sa Bureau of Customs, si Brescio, at itong si Cuevas. Ngayon napag-alaman natin based sa ating pagsasaliksik mga kababayan, according to yung sa internet information, itong Cuevas ay shooter. Okay? Nagbabaril daw ito siya, yung sport lang na bang bang bang. Then ito daw talaga ay malapit dito sa Marcos family na ito at kay yun nga sa mga Bangag family. Kaya nga ang sabi dito ng information, kaya ba nila ayaw aksyonan kasi wala silang balls, kasi nga kaibigan ni Bangag Jr., kaibigan ni Sandro. Kaya nga nakakalungkot dahil nakasisi naman yung lahat ng miyembro ng committee kung saan dapat, yung Committee on Drugs, na kung saan dapat ay tinatalakay nila o sinasaliksik nila ito yung dapat tinututukan nila, i-lifestyle check nila, pero tikom ang bibig ng mga jutang Genemes. Alright? Tikom ang kanilang bibig, mga kababayan. Ngayon, mga palangga, so, patuloy, okay, ni-reappoint ni Bangag yung mga sangkot. Kasi napag-alaman natin, itong dalawang taong ito ay nagkakaroon sila ng awayan sa loob. Itong Cuevas at saka Brescio, yung binanggit kanina ni Trollbuster, naku, mukhang may alam ito, at itong si Aaron Nucom na kung saan pinangalanan din ng Congress na pinapatawag siya dun sa sinobpina, kaso lang ginarang ni Bangag Jr., kasama din itong pangalan na ito. Pero yung certain Rosales, itong Alan Rosales na binanggit mo dyan kanina palangga, ito ay empleyado din ito, empleyado ng Bureau of Customs. Okay? Si Cuevas daw, ito ay hindi siya empleyado ng Customs. So, siya ay kaibigan ni Sandro at ng mga Marcos. Si Brescio at si Brescio is employed, pero ito daw dalawa ay partner in crime according to, partner dito sa mga ganitong transaction according to our informant. Then, itong Rosales at saka Nucom, okay, ito din daw ay magka-partner sa kanilang mga transaksyones. So, nagkaroon pala ng inggitan o pag-aaway sa loob dahil dito sa mga shipment na ito. So, Cuevas Brescio versus Rosales Nucom, pero iisa din ang boss nila. Okay? Ang boss nila si Venier Baquiran na nira-appoint ni Bangag Jr. na pinangalanan ni Ping Lacson, Senator Ping Lacson, na ito ay bagman at tumatanggap ng tara. Kaya nga nakakalungkot mga kababayan, kasi itong Baquiran na ito, mga tao din daw niya itong lahat ng itong apat na ito, based sa info na nakuha natin. Kaya nga dapat talaga imbestigahan ito ng dapat imbestigahan o huliin na kaagad, di ba? Kasi nandiyan pa ang shipment ngayon nakatenga. Okay? Nag-aantay pa sila ng what? May gagawin silang kukunin nila yan mamaya. So, pero gusto ko lang i-emphasize sa inyo, mga kababayan, na win-win dito si Baquiran. Kung itong mga taong ito, kung ito ay totoo, let's say na imbestigahan natin, itong apat na ito ay mga tao niya, nag-aaway-away dahil yung isa gusto makalamang sa mga shipment, tapos ay yung dalawa, ganun. Si Baquiran, maganda yung laro niya. Kung kahit maggugurguran itong apat na ito, win-win pa rin siya kasi mag-i-endorse pa, mag-i-intriga pa, intriga. Iba pala yung intriga. Mag-i-intriga man, diatay. So mag-i-intriga. Tapos mga bells ko. So mag-i-intriga pa rin ng whatever kung ano yung mga napag-usapan nilang presyo. Yun ang nakuha natin, mga kababayan. Tapos ito daw, itong Cuevas na ito ay talagang, actually based sa nakuha kong mga pagsasaliksik, ito ay inaanak ni Noynoy. So kung titignan natin, kung ito ay may katotohanan, kasi binasa lang naman natin yung letter na ito, na may hawak na nga ang Congress ng Office of the Bangag President,
the ombudsman, kung ito ay may katotohanan lahat ito, tapos ito kung ito ay inaanak ni Noynoy at pamangkin ba or apo ito ng certain Justice Cuevas. Ha? So, kaya dapat paimbestigahan talaga para masusog itong mga taong ito kung talagang may kinalaman sila dito. Dahil sila ay sinulat ng concerned citizen. I believe itong sumulat nito, taga Bureau of Customs din, hindi makaporma, hindi makagalaw doon dahil pinamumunuan ng mga smugglers katulad ni Bienvenido Rubio at ni Bakira na yan naman ay pinangalanan mismo doon sa noong 2017, di ba? Doon sa privilege 2019 ni Ping Lacson. Pero tignan mo ha, si Rubio, in-appoint. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lang mga bangag ang i-appoint ni Marcos Jr., pating dating may bahid ng pangawat. Kasi ang gusto nila ay magaling magnakaw para ibigay ng ibigay sa ang party nila, ang iparte kay ni Lisa at ni Bangag. Kaya nakakalungkot ang buhay ninyo dyan sa Pilipinas na nabubudol kayo. Okay? So napag-alaman natin mga kababayan, okay, itong mga involved na ito ay talagang may mga connect sa mga like justice. Imagine inaanak daw ito ni Noynoy at ni Ochoa. At alam naman ninyo na si Ochoa nandyan lang si dating Executive Ochoa, okay? Nandyan lang sa kipay ni Lisa nakadikit. Okay? Nandyan lang lagi at nakita nyo naman si Ochoa ay isa siyang, based dun sa testimonya ni Agent Morales, si Ochoa ay pumigil ng pag-raid kay Bangag Jr. nung time nung siya ay bangag na bangag nung March 10 based on the confidential informant. So nakita nyo yung pagkakunik-kunik. So no wonder, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas hanggat pinapayagan ninyo na ang namumuno sa inyo ay mga bangag. So can you believe that, mga kababayan? August 4, okay? August 4 ito, pinadala, August 5 actually. August 5 pinadala itong letter niya ito sa mga kinauukulan na dapat ay bigyan nila ng aksyon. Lahat, senador, di ba? Kasi mga palangga, napag-alaman natin na mayroon palang rulings o may batas pala na kapag ang isang shipment, okay, ay inabandona ng certain number of days, okay, ang gagawin pala niyan, ipapasa ng, ang gagawin ng customs, i-declare niya ng abandoned shipment. Diba? So once na na-declare nila ng inabandona yan, mga kababayan, within certain days, so ano ang mangyayari? Ang gagawin nila, ita-transfer nila yan daw sa container yard kung saan nandoon yung mga abandoned shipments. Okay? So ang gagawin yan, mga palangga, kaya nila ita-transfer yan para what? Para i-examine na ang mga examiners, yun yung mga nagsisniff ng yung mga aso, di ba? Yung mga canine dogs, yun. Ipapacheck nila yung mga shipment na yun. So ngayon, bago pa, mga kababayan, napag-alaman natin, bago pa i-examine ng mga examiners at mga sniffing dogs or canine, ang gagawin ng mga tiwali, which is ayon sa ating source, kasabwat din ang Bureau of Customs Head at lahat ng mga tiwali. So nanakawin nila sa gabi yung pulburon man yan or illegal na asin. Nakita ninyo? Kaya strategy ito. Kaya ito'y sumulat dito nga, hindi sa akin. You know? Sinulat nila yung mga kinauukulan na eto na-imbestigahan nila kasi eto yung kalakaran. Kunwari, i-declare nila ng abandon, mga palangga. Pero sa totoo lang, ang mga nakalagay palang mga consignee dyan ay mga bogus. Sinasadya nila talaga yon para walang mahabol, para walang malinis, ay walang mahabol, walang matrace kung sino yung mga consignee na yon. Pero strategy pala talaga dahil mismo ang nag-a-advise sa kanila to do that ay ang Bureau of Customs at ang mga tiwali. No wonder Rubio is pinangalanan na kawatan. Bakiran, pinangalanan na bagman, no less than the former Senate
Senator Ping Lacson. Ayan, documented lahat yan. Yung mga binabanggit natin mga pangalan dito, di ba, Bakiran, lahat, maliban dito, bago itong mga binanggit natin, ay they're really involved in smuggling, not only in illegal na asin o bato, kundi sa mga sibuyas at iba pang mga kargamentos. So ang ginagawa nila, talagang sinasadya na lang i-abandon ito palangga para dadalhin nga daw dun sa yard na yon. So pag gabi, nanakawin nila. Kung sino yung magnanakaw, hindi sila pa rin. So pag dinakaw nila, syempre, nanakaw na dahil ita-transport na nila, ililipat nila sa ibang sasakyan, di ba? Malay mo, yung sasakyan palang nahuli dun sa alitagtag. Pwede yun, di ba? Na hanggang ngayon, wala pa rin naman nangyayari doon. Pinotrektahan pa. So pwedeng ganon. So tatanggalin nila yung mga illegal na pulboronic or asin, ta-transport nila. So the next day, ready na sila. O sige, mga examiner, examinin nyo na yan. Dali na yung mga asong taga-singot. Sila na lang yung nilapan ng mga aso dyan, di ba? But ganun pa man, so clear na.